Yo, shout po sa inyo dyan mga tol. Pag-usapan po natin itong lagi po na lang na binabanggit po ng mga nagtatalo po sa comment section. Minsan nga po ay may nagre-request pa sa atin na i-topic o pag-usapan naman daw itong flood control. Baka napapagkamala na po tayong anti-Duterte. Okay, meron pong mga grupo meron mga tinatawag na pro-BBM, meron mga pro-Duterte. Nagkakaroon sila ng kanya-kanyang tawagan hanggang sa nabuo na nga po yung salitang 8080 daw. Ibig sabihin pala BOBO, no? Ang dami po nilang naiimbentong mga pakana para lamang makipagtalo. Ano ba talagang nararapat diyan? Para sa akin po, naniniwala ako, hindi tayo dapat maging bias. Hindi pwede na isang side lang ang titignan po natin. Neutral po tayo palagi. Timbangin po natin kung ano yung realidad o ano man sa mga sinasabi ng mga tao o ano yung dapat suportahan. Basta tama, suportahan po natin yan. Pagka mali, tutulan po natin. Ganun ko simple, diba? Sino man yan, si Duterte man yan, si BBM man yan, si Lenny, sino man, no? Ibigay na ninyo ang pangalan ng gusto ninyong sabihin, no? Basta tama, suportahan. Pag mali, tutulan. Sa pag-usapan natin tong flood control, hindi natin pagtatagalin to, pero kung di ka pa nakasubscribe, marami pa po sa ating mga viewers ang hindi pa nakasubscribe. Please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun na nga mga tol. Ito po ay laging pinag-uusapan ng mga nagbabangayan sa comment section. Mga pag-aaway po ng magkabilang panig, ang mga pro-Duterte at mga pro-BBM. Ito po ang magkabi-kabila ng mga pag-aaway po nila. At isa po sa binabato ng mga supporter po ni Duterte, ang ating dating Pangulo, ay ipinupukol po ito kay BBM, itong flood control. So panoorin po natin itong video, no, na naka-upload. I don't know if this is the real account po ni Ping Lacson. So may 13k follower lang. I don't think so na ito po yung totoong ano yan. Kasi sabi dito, Ping's Platoon. Okay. Na baka supporter ni Ping tong TikTok na ito. So yan, 2019 palang meron ng flood control na pag-uusap, meron ng issue dito, no. So I think si Rodrigo Duterte na yung nakaupo nito at that time, no. Correct me if I'm wrong, disclaimer lang. Kasi alam ko 2016 siya naupo. So anyway, panoorin po natin tong video po na ito bago po tayo mag-komento pa dito, magbigay ng opinion, no? So play natin, let's go. Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to, and we're trying to have historical data para tayo nagtatapon ng pera kasi nga ito yung dredging, flood control and drainage system. Alam naman po natin dito kung saan napupunta ito Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management, drainage. Man, I agree. Tanggalin natin. 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 net, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Kung bumili na tayo ng dredging, katakot-takot na dredging machine. I agree with you, Senator Lacson, dredging. Thank you, Mr. President. These are very good suggestions and experiences shared. But I'm afraid we may be talking to the wrong audience because dumadami dredging pagdating sa house. Hindi naman talaga si PWH. Doon dumadami katakot-takot ng items sa dredging pag dumaan sa gap. So yan mga tol, yan po ang ilan sa mga panayam, pahayag po dito sa pagdinig noon before, no, sa flood control po na ito. At ang mga nandito po sa parang pelikula lang, no, palabas ay nandito po si Ping Lacson at si Loren Legarta. Isa po sila sa mga kilala, kumbaga parang mga underrated na
na politiko na may mga magaganda rin namang credential at mga napatunayan plataforma, no? Correct me if I'm wrong, pero yun po ang pagkakakilala ko sa kanila. And now, noon pa lamang po pala ay binabanggit na po ito. So ngayon, marami po sa hindi nakakaalam kung tama po, no, na ito'y 2019 pa, no, ayon po dito na rin sa pinapanood po natin sa nabalita po noon, nagkaroon ng pagdinig din pala, no, 2019. So, para ipukol siya sa kasalukuyang administrasyon na parang lalabas ay ito'y inimbento sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon, ay siguro po hindi po yun ang magiging bigat po ng kwento dyan. Ang tanong, ini-stop ba? So, maaring mapukulan ngayon si BBM. Tama, 'di ba? So, pero hindi naman sa kanya solely na ititira ito, no? Kasi noon pa naman pala nag-e-exist na ito, bakit hindi nawawala, no? So yan po yung isa sa mga concern po natin dyan, na bilyon pera pero baha pa rin, diba? Sabi nila, no, dito nga sa caption nakalagay sa video, nararamdaman na natin ang epekto ngayon. Okay, so minsan kasi hindi binibigyan ng halaga po ng mga tao yung mga ganitong pag-uusap. Then later on, naaalala nila, saka lang nila binibigyan ng pansin. Anyway, eto na po tayo, dito na po tayo ngayon, 2024 na. So 2019 pa to, napabayaan na, naalala lang kasi bumaha. O ganon. At ngayon, ginagawa pa nilang political. So ano gagawin po natin yan ngayon, no? Diyan, no? I believe kung talagang dapat ipahinto na yan, dapat pinag-aaralan rin po yan ngayon at hindi pinababayaan, kasi mukhang malaking pondo po ang nawawala at baka kung saan na ito nagagamit. So hindi natin kailangan maging bias, di ba? Dalawang administrasyon pareho nag-i-exist ang flood control. Yan po yung realidad dyan, no? So anong pinagtatalunan po nila? Yung nakaraan hindi pinahinto na, ngayon may pag-asa pang ipahinto ito ng kasalukuyang administrasyon, pero hindi ginagawa. Hanggat hindi ginagawa, may mga maging question siguro talaga dyan at baka talagang patuloy pong mapukulan ang kasalukuyang administrasyon. Kasi I believe itong mga presidente, si BBM, si Duterte, hindi naman kung may corruption sa mga ganyang kalaking pera, I don't think so na sa kanila kaagad yan dapat ipukol, diba? Hindi yun ganon, no? Hindi yun nag-work as ganon, kasi hindi nila directly nahawakan yung pera, maliban na lang kung direkta nga na maaari hindi magustuhan ng mga tao, no? Katulad po ng confidential funds, ang pagkaunawa ko dun, ang umahawak mismo is yung OVP, Office of the Vice President. Ganun ba? Tama ba? So wala tayong alam masyado sa mga ganun, pero may mga bagay na madali at simple lang intindihin. Pagdating po sa flood control, dapat mawala na yan or i-improve kung malaki ang nawawala at wala namang nagiging improvement, or wala naman nagiging pakinabang. Pero para gagawin natin siyang one-sided lang, sabi nga dito sa comment section, sabi 2019 flood control, may nagawa ba at sino admin? Sabi, no, si Digong po. O ayan na, nagiging political na naman, no? Samantalang sa kasalukuyang panahon ay hindi rin naman pinahihinto. So pareha po dito masasagasaan yung dalawa, BBM at Duterte, pareha po. Hindi nila napigyan siguro ng pansin, pero hindi natin pwede silang sisihin. Tao lang din sila, no? Baka walang nagsabi sa kanila, no? O may mga trabaho po na papabayaan dyan sa tingin ko, no? Hindi nila naipapaabot sa Pangulo yung mga dapat malaman. Maliit lang budget sa flood control, hindi tulad ngayon 1.4 billion. Eto nga 2019, 'di ba, binasa ni Ping, no? Senator siya dito, no? At that time, hindi ko alam kung ano na ngayon siya. So sabi diyan ay malalaki pong halaga, no? Sabi diyan bilyon noon pa man, no? Eto, mayroon na makikipagtalo dito sa comment section. So, mahirap yung one-sided, no? Dapat talaga neutral ka muna, saka mo sabihin kapag nakikita mo na kung ano yung tama at mali, kung saan ka papanig na ideolohiya, no? Hindi naman yung tao mismo, kasi pag tao naging personal ka na, naging one-sided ka na, then pumapasok yung pagiging one-sided pag tao na talaga yung inaano mo, no? O yan, dapat nakukuha ninyo yung mga simpleng bagay na yan.
Tapos kay BBM lahat ang sisi ngayon. Inaayos ni BBM ang government kasi alam niya wala nang pondong pinasmal niya mga mamamayan, kaya ganun. Love you BBM forever. So ayun, another na nakikita po natin na maaari bias din na comment to, pero at least hindi siya nagbabanggit na parang may sinisisi siyang iba. Ang sinasabi lang niya, bakit sinisisi lahat ngayon kay BBM. So hindi natin pwede isisi sa kasalukuyang administrasyon o presidente ang lahat ng bagay, pero meron silang mga pananagutan na dapat ginagampanan nila yung trabaho nila ngayon. Kung dapat ipahinto yan, pinapahinto na yan dapat ngayon. Pero bakit dati hindi rin pinahinto, maging questionable din yun. So yun lang po ang ating masasabi po sa usapin na ito. Hopefully ay nabubuksan po yung kaisipan po ng mga nanonood sa atin dyan, lalo na po dun sa mga nagko-comment dyan sa comment section natin at hindi kagad minsan maunawaan. Akala nila kagad meron tayong pinapanigan. Hindi po, wala po tayong pinapanigan. Basta tama, suportahan, pag mali, tutulan. Comment down below, pag-usapan natin ang lahat. Kung meron kang gustong pag-usapan about sa bagay po na ito at ano ang nasa isip mo, lahat yan sabihin mo lang dyan. Libre lang yan sa comment section. So yan, bago tayo magpaalam, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.